talagang bagong pag-asa. Hallelujah! Praise God! Ako po ay nagkagala. I'm so glad and I'm so blessed na magkakapiling po tayo ngayon kahit isang oras or more than 1 hour ay tayo po ay magkakaisa na pag-aralan ang salita ng Panginoon. So praise the Lord! Ang aking pong ihahayag ngayon, I want to share from the book of Mark, ang ating pag-aaralan from the book of Mark, chapter 10, verses 46 hanggang verse 52. So dito po sabi, then they came to Jericho. As Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city, a blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. Many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Jesus stood up and said, call him. So they called to the blind man, cheer up, on your feet, he is calling you. So throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. What do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. Go, said Jesus, your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Praise God. Hallelujah. Let us pray. Father God in heaven, we thank you for your word. We thank you for this time that you have given us. We thank you for the lives of everyone who will be joining this jail Bible study. Lord, ikaw po ang magtrabaho sa buhay ng bawat isa. May you touch every one of us that we will understand your word through the working power of the Holy Spirit. Yes, I acknowledge, Holy Spirit, that you are our teacher this morning. Ikaw po ang magturo sa amin na aming maintindihan ang iyong salita at kung ano po ang aming mapag-aralan ay aming po we will be gagawin po namin at aming pong ipagpatuloy na magsilbi sa iyo. Thank you, Lord. This I ask in Jesus' name. Amen. So dito, yung nabasa po natin kanina, this is the story about the blind Bartimaeus. And siya po ay bulag, si Bartimaeus. I do not know if he was born blind or nung ibang anak na bulag. So we do not know. But then, makikita natin na siya ay bulag. So si Bartimaeus, and then andun lang siya sa roadside, andun lang po siya sa tabi. So sa kalye, sabihin natin, on the roadside, na namamalimos. Okay? He is a beggar. Namamalimos siya. At, you know, pagka ikaw ay bulag, you cannot see anything. Pagka bulag, hindi mo makita, kahit yung kaharap mo, hindi mo alam ang hitsura, and even your face, hindi mo alam kung ano ang hitsura mo. Dahil nga, bulag, everything that you see ay darkness. Amen? So, itong bulag na ito, andun lang siya sa roadside na namamalimos. So, yun ang kanyang trabaho. So, he cannot see. But then, suddenly, may narinig siya. Sabi niya dito, Jesus, with his disciples, they were walking together with the crowd. So, marami ang sumusunod. Maraming mga tao ang sumusunod kay Jesus. Amen? Together sa kanyang mga disipulo, with the disciples. And they were walking by, they were passing by doon sa kinaroroonan ni blind Bartimaeus. And he heard si Bartimaeus, dahil hindi niya nakikita, so his ears is okay naman po. Ang kanyang tainga ay malakas naman na nakakapakinig.
So he heard that Jesus was passing by. I do not know if he heard already about Jesus or the miracles that the Lord Jesus has done, pero narinig niya na papadaan si Jesus. At nung narinig niya, when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout. Siya po ay sumigaw. Dahil na hindi niya nakikita. So, siya lang ay sumigaw. So, he used his mouth. Ginamit po niya ang kanyang buwangan na sumigaw. So, siya sumigaw and he began to shout. Talagang malakas. Kasi pagka sisigaw ka, hindi lang naman yung bulong, di ba? Iba yung bulong at iba naman po yung sigaw. So, ito si Bartimaeus talagang sumigaw siya. At sabi niya, Jesus, Jesus, Son of David, have mercy on me. Talagang napasigaw siya. Hindi siya nahiya. Amen. Sumigaw niya. Ikaw ba naman? Abagay, bulag ka. So, hindi mo rin makikita ang si Bartimaeus. Dahil bulag siya, hindi makikita ang reaksyon ng mga tao sa kanya. Diba? Kasi nga bulag. So, narinig niya ang napadaan. So, he shouted. Talagang sumigaw siya. Siguro sa talagang yung pinakalakas na boses niya. And so, Jesus, Son of David, have mercy on me. Yun ang kanyang isinigaw. Wala nang iba ko na sinigaw niya ay, have mercy on me. Jesus, mercy is our. Maawa ka sa akin. Jesus, ako'y kaawaan mo. Yun ang kanyang isinigaw. Amen? And in verse 48, many rebuke him. So, marami. So, yung mga tao na ayun din, the crowd that was following Jesus, and even the disciples, mga disipulo na Jesus, nung sumigaw siya, they rebuke him. Pinapatigil siya sa kanyang
So they told the blind man, cheer up. Oh, sabi nila, cheer up on your feet. Oh, magalak ka at tumayo ka. He is calling you. So that means, napansin ni Jesus si Bartimaeus. Kaya sabi, cheer up. Hallelujah. And on your feet, He is calling you. Tinatawag ka. Ay, napakasaya ko. Napansin ka ng Panginoon. Sa tagal-tagal mong nananalangin, o ano man ang iyong pinapanalangin, na hindi mo pa nare-receive. But then at this time, napansin ka ng Panginoon Jesus. And He's calling you. And now, itong napakaganda ang tanong ng Panginoon sa atin. Sabi ni Jesus, nung kaharap na niya si Bartimaeus, what do you want me to do for you? Hallelujah! Kung ikaw kaharap na po ngayon ang Panginoon Jesus, at tatanungin ka, what do you want me to do for you? Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ano kaya sasagot mo? Hallelujah! Praise God! You see, ang Panginoon na mismo ang nagtatanong kay Bartimaeus. Bawat isa sa atin, may katanungan. This is the day na ang tanong ng Panginoon sa atin, what do you want me to do for you? Hallelujah. Yung marami tayong gustong sabihin sa Panginoon. Amen. Marami tayong gustong na sabihin kay Panginoon. What God wants to do to us. Yan po ang katanungan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Andiyan na ang Panginoon, lumapit na, napansin na tayo ng Panginoon. Ano mga sitwasyon natin? Tingnan natin, hindi ko pala nasabi kanina, nung nire-review si Bartimaeus, di ba? Marami yung sumusunod na sabi nila, tumigil ka, maingay ka. But then, hindi siya tumigil doon. Hindi siya natinag doon sa pagkanyang pagsisigaw. Na, have mercy on me. Jesus, hindi siya tumigil doon. Kaya, kailangan natin magpursige. Ano man ang mga hadlang, maraming mga hadlang sa ating mga panalangin, o mga dahilan na para tayo ay nawawalan ng pag-asa. But then si Bartimaeus, hindi siya tumigil. Kahit pinagsigawan din siya, na tumigil siya, he did not stop. Pero the more na siya ay sumigaw kay Jesus. So sana ganoon din tayo. Ano man ang mga parang nawawalan na tayo ng pag-asa na tumawag sa Kanya. But then, we should be like Bartimaeus, na yung talagang tatawag, sisigaw natin sa Panginoon kung ano ang gusto natin, yung pangangailangan. You know, Jesus knows kung ano ang kailangan ni Bartimaeus, pero tinanong pa rin niya na, what do you want? Lahat, dahil ang Panginoon Jesus, He is Almighty God, He is all-knowing God. Alam niya lahat, ano ang kailangan natin. He knows us, inside and out. So wala pong wala pong lingid sa Panginoon. Lahat po ay alam na. Amen? So, sabi niya, now, nagkaharap na sila, and then here, what do you want me to do? Yan ang katanungan ng Panginoon sa atin. So, ano ang gusto mo sabihin sa Panginoon? Now you call upon the Lord. You shout. Hindi lang po yung you can shout. It is free to shout. The Lord have mercy. Tulungan mo ako. Hindi ko kaya. Alam mo? Walang to shout. Talagang sumigaw siya. Hindi ko nakakaya na sumigaw. Na ibigay natin sa Panginoon ang ating request, ating pangangailangan. Yun po ay gustong-gusto natin ang Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya. So, ano ang gusto mo gawin ko sa iyo ngayon? Kung yan, kaharap mo ang Panginoon ngayon, ano ang sasabihin mo gusto ko rin gawin ng Panginoon sa iyo? It is Jesus is already asking kung ano ang kailangan natin. So after na tinanong niya si Jesus, at tinanong ni Jesus kung ano ang kanyang gusto, and the blind man said, Rabbi, I want to see. Nung sabi ni Bartimaeus, Rabbi, teacher, gusto kong makakita. Hallelujah. Sino ang gusto? Yung makakita siya. Amen? And sabi ni Jesus in verse 52, Go, said Jesus,
your faith has healed you. Immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. Hallelujah! So, nung sinabi niya na, Rabbi, I want to see. At yung sinagot ni Jesus, go! Yun lang agad ang sinabi ni Jesus, go! Ano sa Tagalog? Go. Punta ka. Go. Punta ka. Your faith has healed you. Hallelujah! Dahil sa faith, nagpagaling siya. His eyes was open. Praise the Lord. Dahil sa kanyang tiwala, sa kanyang faith sa Panginoon. Sabi na pa yun, because of your faith has healed you. Hallelujah. You see, yung pananampalataya na, our believing in the Lord Jesus, our faith. Kasi ang faith, yung po walang doubt po yan. No doubting. Pag sinabi po faith, no doubting yan. Total, complete po na paniniwala sa Panginoon Jesus. So may tiwala siya, nagagaling siya nung tumawag siya kay Jesus. May pananampalataya siya talaga. Yung faith niya ang umandar. Kaya sabi ni Jesus, go! Your faith has healed you. So sa ating panalangin, kailangan din po kasama ang pananampalataya. Hindi lang siya sumigaw, pero may talagang naniniwala siya na mapapansin siya. Mapapansin siya noon. May faith siya nung tumatawag siya. Kasama. So faith and action, magkasama yan. Amen? Yung faith mo, ikawan mo ng action din. Hallelujah. So your faith has healed you. And immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. So ito na ang napakagandang nangyari sa buhay ni Bartimaeus. Nung napagaling na siya na Jesus, nakakita na siya, ano nang ginawa? Sumunod na kay Jesus. Naging disciple na rin ni Jesus, sumusunod na rin kay Jesus. May transformation na sa buhay ni Bartimaeus. Hindi na siya bulag, hindi na siya namamalimos. Bakit sumama na kay Jesus nung gumaling siya? Hallelujah! Praise God! Napakaganda po na pag natanggap na natin na ang anumang ating mga panalangin, na-receive natin o na-receive natin ang kagalingan. Hallelujah! There is a big transformation na mangyayari sa ating buhay. There is yung personal encounter ni Bartimaeus at ni Jesus. May pagbabago. So, when we have a relationship sa Panginoon, may pagbabago po sa ating buhay. Magandang pagbabago. Amen. At yun po ay mananatili na tayo sa presensya ng Panginoon. Gusto na natin na manatili tayo sa Kanyang presensya. So, itong nangyari, sumunod na rin as disciple, itong si Bartimaeus. Kaya sabi niya, immediately. So, pagkagaling niya, immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. Sumasama na siya. Hallelujah. At hindi na siya yung namamalimos na Bartimaeus. Amen? So, he received his sight. He received salvation in the Lord Jesus. At napakaganda niya. Nakakakita niya. Nakita na niya si Jesus. Nakita niya ang mga mukha ng mga tao. Hallelujah. And he can see now the beauty of the creation of God. Hallelujah. So, sumama siya kay Jesus. Oh, napakaganda po na kung kayo ay tinatatanong kayo ng Panginoon, what do you want? Ano ang gustong sabihin sa Panginoon Jesus? Kasi, hindi po nakakaya. Kagaya ni Bartimaeus. Sumigaw-sugaw pa siya. Kahit pinapaalis siya dahil mainay siya, pero hindi siya natinag doon. So, alalahanin po natin, ang Panginoon ay andyan po. Amen? Hindi po, ang Panginoon po, nasisitihan siya kung tayo ay tumatawag sa Kanya. Gusto po niya na tayo ay tuminala sa Kanya, hihingi sa Kanya, at i-acknowledge natin
saw the light. Kaya meron ka ng, I saw the light. Hallelujah. Noong bulan, puro kadiliman ang kanyang nakikita. But now, he was healed and he can see the light. Hallelujah. Praise God. So, mga kapatid, huwag po tayo sa anumang sitwasyon natin. Hindi po pare-parehas ang sitwasyon ng bawat isa. Andiyan lang naman kayo sa loob, andiyan naman sa labas. Sa bawat isa, may kanya-kanya sa Panginoon. Amen? May mga problema rin dumaraan sa atin. Pero ang kagandahan, kahit gaano kalaki ang problema natin, pag ibinibigay natin ng Panginoong Jesus, ay talaga naman may galak pa rin sa ating puso. Amen. Ang importante, ibigay natin sa Panginoon. Huwag kasi natin bibigyan ang mga problema, ibigay natin sa Panginoon. Amen. So, tanong ng Panginoon sa inyo, what do you want? At kung ano yung hinihiling mo ngayon, what you want, tanong ng Panginoon, then you give it to the Lord. You give, and you cry to the Lord, just like Brother Bruce. It's good to always, kailangan ilipas natin, huwag mo lang nakataimtim. Okay, sa akala mo, para sabi mo, pero sabi mo, ang Panginoon, alam niya lahat. Yes, pero kaya nga binigyan tayo ng bunganga, ng bibig, para magsalita, ibuka natin, ilakas natin, isigaw natin. Amen? So, napakaganda pag isigaw natin. At talagang naman, kahit may mga disturbance na o akala mo parang wala ng pag-asang sagutin ka, bakit mo, ang nangyari kay Bartimaeus, nasa lupa. He was healed at naging tagasunod na rin. Jesus, sumama na siya sa mga crowd na sumusunod ni Jesus. So ngayong umaga, katanungan, ano ang gusto mo? Ibigay natin sa Panginoon. Sa bawat, pagka lahat ng problema, may kasagutan. Pero this is the time na pansinin ka ng Panginoon at tanungin ka na ngayon na ano ang gusto ko mong gawin ko sa iyo. This is a question na napakaganda. And I know and believe, bawat isa sa atin, may mga gusto tayong gawin ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Kagaya ni Bartimaeus. Una, siya ay bulag. Ngayon, he was healed and he was, nakakakita na, he saw the light. Hallelujah. And he started to praise the Lord and follow Jesus. Yun po ang kagandahan na nangyari sa buhay ni Bartimaeus. Hindi na siya yung beggar na andun lang sa room, na nilalampasan ng mga tao. Amen? So, when we come unto the Lord Jesus, there will be always a great change, magandang pagbabago sa atin. Hallelujah! So, ngayong umaga, I hope na may napag-aralan natin sa buhay ni Bartimaeus, na hindi po tayo matitinan ano man ang mga whatever obstacles na sa ating pananalangin o panakala mo hindi ka na napapakinggan, matagal mo na pinapanalangin. But then, there is always perfect time for the Lord. Amen? So huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Lagi po tayo tumingala sa Panginoon. Amen? So, praise God. At sana ibigay natin. Kung ano man ano yung gusto mo na gawin ng Panginoon, iyan po at isigaw mo sa Kanya. At masisiyan po ang Panginoon. Hallelujah! So, praise God! Dito na po tayo nagtatapos sa ating pag-aaral ngayong umaga. And praise God sa ating pag-attend everyday ng Bible study. Dahil ang salita ng Panginoon, siya po ang magbibigay lakas sa atin, lalong-lalong magbibigay ng yung faith natin sa Panginoon. The more that we listen to the Word of God, ay lalong lumalakas, tumitibay ang ating pananampalataya sa Kanya.
Hallelujah. So praise God. God bless you all. At salamat sa pakikinig ng salita ng Diyos. And praise the Lord. Lord, salamat po sa umaga nito. Salamat sa inyong salita. Salamat sa mga kapatiran na nakinig ngayong umaga ng salita. And indeed, Lord, I know and believe that they have also their cries to you. May mga panalangin silang they're lifting up unto you, O Lord. You are our God who knows everything. You are the God who answers prayer. Lord, I pray that you'll just work out those things in Jesus' name. God bless you. Hallelujah! Palampakan po natin ang ating Panginoon sa kanyang salita na ating napakinggan at napag-aralan sa umagang ito. Maraming salamat po, Pastor Lucila ng TFDCFI. At mga kapatid, sumako po tayo sa pakikinig. Kaya sa pakikinig sa mga ibabahagi niyo.